Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga bagong kaalaman, mga pointers, mga technique na pwedeng magamit ng mga kakayod natin na nag-a-apply dyan sa Pilipinas para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na tumatangkilik, nanonood at sumusunod sa ating vlog. Yung lahat ng mga OFW sa anong parte ng mundo na yung mga pag-uusapan natin ay siguradong napagdaanan na at nakinig na lang pagtatanaw balik sa kanilang mga ginawa noong sila ay nag-apply pa. Special mention po sa ating greetings yung mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na sa Manila para makapagtrabaho dito sa ibang bansa, at sa mga kakayod natin na nasa probinsya pa na nag-iisip at nagbabalak na mag-a-apply din para maging OFW. Para sa inyo tong video natin mga kakayod. Mga kakayod, pag-uusapan natin ngayon ang mga requirements na hinihingi ng mga agency sa pag-apply ng isang gustong maging OFW para maging tuloy-tuloy yung proseso ng pag-a-apply at sigurado na makaalis at makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Una natin pag-uusapan mga kakayod yung application letter. Kailangan gagawa ng application letter na nakalaha doon yung intensyon ng isang kakayod natin na gusto siyang makapagtrabaho at maging isa sa mga manggagawa sa naturang kumpanya, at pagbibigyan din natin ng halaga na napabilang at nakasulat din doon yung kaalaman natin at experience natin sa papasukan natin na posisyon para makumbinsi yung pasahan natin na agency, at ganun din yung pasahan ng agency na magiging employer natin. Pangalawa mga kakayod na requirements, yung resume natin. Sa taas nakasulat yung buong pangalan, email address natin, at saka yung contact number natin para kung ano man yung gusto nilang iparating sa atin na mga instructions or mga ipagawa, makontak nila tayo. Nakapaloob din sa resume natin mga kakayod yung personal information natin, kapanganakan, address, at kung ilang taon na tayo. Ganun din, nakasulat din yung mga past experiences natin sa trabaho, yung pangalan ng mga dating pinapasukan natin, yung posisyon, yung description, at kung ilang taon tayong nagtatrabaho sa kumpanya na yon. Diyan din mga kakayod makita yung mga ibang trainings at saka seminars na nasalihan mo, kasi dagdag din yan sa points na hindi ka lang nakatuon doon sa ina-applyan mo na posisyon, may alam ka rin sa ibang mga larangan. Isa din yan sa tinitingnan ng mga agency at saka sa mga employer na naghahanap ng mga magtatrabaho sa kanilang kumpanya. At panghuli mga kakayod, makikita rin sa resume na gagawin natin yung mga contact person na nakakilala sa atin, naging mga amo natin o mga kasama natin sa datihang trabaho, para kung mag-background check man yung agency or yung tatanggap sa atin na employer, meron silang mapagtanungan kung anong klase tayong manggagawa at gaano talaga natin ka maalam yung mga ina-applyan natin na posisyon. Pangatlo mga kakayod, yung birth certificate natin na NSO or sa ngayon PSA na siya, kasi doon makikita yung mga information kung kailan tayo pinanganak, sino yung mga magulang natin, at ano yung mga personal information na sa atin lang na
doon makikita kung ilan na tayong magkakapatid, saka kung mismo anong oras tayo pinanganak. Diyan sa PSA or yung tinatawag natin mga kakayod na birth certificate, may mga possibility na mayroong problema, may mga pagkakamali na, for example, kulang yung isang letra ng pangalan ng nanay mo, or mali yung naging spelling ng apelyido mo mismo, o di kaya naging wrong identity yung gender mo. Instead na lalaki ka, male yung nakalagay, F yung nakalagay na nagre-represent ng pagiging babae or female. Ang gagawin lang natin yan mga kakayod, ano lang natin, consult, punta tayo doon sa pinakamalapit na registration office sa ating bayan or lungsod para mai-correct yan ng registration officer, at malagay na lang doon sa gilid ng NSO mo yung pagwasto sa nagiging mali. Pang-apat mga kakayod, yung passport natin. Dapat bago tayo mag-apply, kukuha na tayo ng passport kasi kinakailangan yun ng agency para sa smooth processing ng ating pag-apply ng trabaho dito sa ibang bansa. Yung passport ngayon mga kakayod, 10 years na yung span niya, at kunin mo lang yan para mabilisan sa online lang ng DFA. May schedule ka doon, pumunta ka doon sa satellite office kung saan kanila binigyan ng instruction, at magbayad ka lang ng pera kung gusto mo ng regular lang, medyo mura, o kung gusto mo yung mabilisan o rush, medyo magdagdag ka lang ng kunti na halaga. Pang-anim mga kakayod, yung NBI clearance. Kukuha tayo niyan, magbabayad lang tayo ng pera doon sa NBI through online din, kasi kailangan din yan ng agency para matiyak nila na malinis yung pagkatao natin. Pang-pito mga kakayod, yung sa i-service natin sa POEA. Yung i-service mga kakayod, nandyan din yung picture natin, yung personal identity, yung mga experiences, at yung mga reference, para lang din siyang naggawa ka ng resume pero may logo lang siya ng POEA sa taas. Panghuli mga kakayod, pag-uusapan natin yung sa UWA at saka sa POEA na papel na kasama din ng i-service na kailangan din para mabuo yung mga requirements natin na ipapasa natin sa agency. Ito yung tinatawag na PEOS, Pre-Employment Orientation Seminar. Nandun din yung logo ng OWA at saka POEA sa taas. Nakalagay din doon yung signatory na representative ng POEA, at nakalagay doon yung mga babala or mga paalala na may 10 na mga paraan para mabiktima ng illegal recruiter or illegal recruitment yung isang mag-a-apply na kakayod natin na gusto magtrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, paki-comment na lang po sa baba kung ano yung mga saloobin nyo sa mga napag-usapan natin. Paki-like na lang po, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, lalo na po yung mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas na mga Pilipino, at yung mga nasa probinsya pa na nagbabalak mag-apply para maging OFW na nakapanood sa vlog natin ngayon, sana po ay kahit papaano may natutunan kayo, may naging bago kayong technique na magamit sa pag-a-apply, at sana
maging kumpleto yung mga requirements nyo pagpunta nyo sa agency para hindi na kayo mahirapan at saka mapabilis yung process ng inyong pagtrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW ay kailangan maging listo, maalam, may timing, at laging nagmamasid sa paligid para kung ano man yung susunod na gagawin, sakto, wala kang panahon na masayang at lagi kang nauuna sa biyaya para sa iyong sarili at sa iyong pag-a-apply. Hanggang dito na lang tayo mga kakayod. Maraming salamat po.